Sa isang naganap na pagpupulong, nagbigay ng matinding babala si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang mga general at opisyal ng militar laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa sinabi nga ni Pangulong Rodrigo Duterte na mahalaga na manatili ang tapat at matatag na loob sa kanilang sinumpaang tungkulin, ipinahayag din niya ang kanyang pag-alala sa posibleng pagbalik ng diktadurya sa bansa at nananawagan sa mga kasama niya sa gobyerno na may manindigan sa demokrasya. Nagdulot ito ng malalim na pag-uusap sa publiko hinggil sa mga kinakatawan ng militar sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos na kilala ang pamilyang Marcos para sa kanilang naging kasaysayan ng diktadura noong dekada 70. Ibinahagi ng Pangulo ang kanyang pananaw na dapat pangalagaan ang demokrasya at huwag payagan ng anumang anyo ng diktadura sa muling umiral na bansa. Sa pagkakataong ito, lumalim ang usapan hinggil sa patakaran ng gobyerno at mga pangyayari sa politika, kung saan ang mga salita ni Pangulong Rodrigo Duterte ay naging sentro ng atensyon at kontrobersiya. Sa kanyang pagbababala ay nagpapahiwatig ng patuloy na tensyon at interes sa larangan ng politika. Balik kung hang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Alam mo, hindi kami binibigyan. Sabi niya ha, hindi kami binibigyan. Ibig sabihin, nahihirapan itong maisog rally na ito, nahihirapan itong kampo ni former President Duterte na magrarally. Okay, kasi hindi sila binibigyan ng permit. Ano ba yan? Ha? Play. Nakakatawa nga eh. Hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor mag-rally. Alam mga mayor ha? Siguro itong former President Duterte, siguro hanap ng venue sa rally na ito. Diba? Hanap sila ng hanap, nahihirapan na nga silang makakita ng venue, tapos hinaharangan pa ng mga mayors na ito. Mayor pa kayo, pero ang yayabang na ninyo, wala kayong respeto sa ating former president. Grabe. Ano na ba? Sobra bang sip-sip ninyo kay PBBM kaya hinaharangan nyo itong mga rally na ito? Grabe naman kayo. Ang Pilipino, ito naman ang gusto namin, mapayapa lahat ang mangyayari. Alam mo, hindi kami binibigyan. Nakakatawa nga eh. Hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor mag-rally. Alam mo, nasa konstitusyon yan, mabigat yan, to peaceably assemble for redress of grievance. It is a constitutional right of everybody. And you just cannot violate it. Kasi wala pong masama para magkakaroon ka ng kaso niyan. At ang hatol niyan is dismissal from... Mismo ha, narinig nyo kay former President Duterte. Hindi illegal ang magrarally. Diba? Sa panahon niya, maraming nagrarally. Ano yan? Binibigyan na ng permiso ng gobyerno, wala problema. Pero ngayon, sabi ni Duterte, kayong mga mayor kayo, kung hindi nyo i-allow itong mga magrarally, malalagot kayo sa batas. Nandyan yan sa batas. Kasi baka akala nyo, nasa tama kayo. Demokrasya tayo. Yang rally na yan, legal yan. Kasi may mga rules and guidelines yan kapag magrarally ka, may rules and guidelines yan. Hindi ibig sabihin na ikaw ay pinayagan mag-rally, gusto mo nang maging violente. Hindi. Alam ni Duterte yan. At pinagsasabihan na yan na yung mga magpunta doon sa rally na ito lang yung gagawin natin, di ba? Nakikita naman natin sa rally ng Davao, sa Cebu.
Wala namang gulo. Di ba? Bakit nyo pilit na hinaharangan? Kasi sa tingin ko ito yung analysis ko, takot sila dito sa Maisog Rally dahil unti-unti nang nalalaman ng taong bayan. Okay? Yung impormasyon galing kay Duterte, nakakaskade na ng taong bayan at yan ang pinipigilan nila. Pinipigilan yan nila dahil dahil sa kasakiman ng power. Ayaw nilang manalo ang Duterte sa 2028. That's the basic. Kung gusto mo ng target kaagad, kung anong rason yan. Ayaw nilang manalo itong mga Duterte. Ayaw nilang mag-rally dahil si Duterte is a very influential person. Alam ng taong bayan na kung ano yung sasabihin ni Duterte, totoo. Alam nila kung ano yung sasabihin ni Duterte ay para sa taong bayan. Bakit nyo pipigilan yan? Di ba? Ang kakapal na mukha nyo Ma'am Lee Chen, hello po. Ma'am Pangga Mercy, ayan, present yung isang moderator natin. Blessed evening po, Sir Donmar. Ayan. Di ba? Dapat ka, suportahan natin yung nagrarally. Dahil taong bayan yan. Give them freedom to express. Dapat, di ba? Ito yung kaibahan. Nung panahon ni former President Duterte, kapag may nagrarally, inuutusan yan ni Duterte itong mga kapulisan at kasundaluhan natin na punta kayo doon sa rally. Magbantay kayo doon. Para iwas na gulo. Tinutulungan pa nga Binibigyan ng canopies ni Duterte dati yung magrarally. Binibigyan pa nga ng tubig ng gobyerno yung nagrarally Pero ngayon, ibang-iba. Inano nila? What do you call that one? Hina-hard time nila yung mga nagrarally. Pinahirapan na kumuha ng permit, pinahirapan pa, hinaharangan nila kung ano-anong ginagawa nila para hindi lang matuloy ang rally na yan. Di ba? Pati nga ang mainstream media ngayon, tingnan ko, UNTV, GMA, News 5, ABS-CBN, walang balita tungkol dito sa pagharang ng Maisog Rally. Ganyan sila ka nganga. Lahat-lahat na. Nakanganga na ngayon sa administrasyon na ito. Kontrolado na ng administrasyon na ito. Ano na bang nangyari sa ating bayan? Di ba? Sabi ni Catalina Fox, magandang gabi, Kuya Host. Ayan. Di ba? So yan ang ibig sabihin ni Duterte. Labag yan sa batas kung haharangin ninyo yan. Ang hatol niyan is dismissal from the service. Di ba? Yung mga mayor, baka hindi niyo alam yan. Mabigat na parusa yan. Sa konstitusyon yan Kaya magdadalawang isip kayo. Lahat ng tao. Ako, dumaang presidente. Hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Nung mayor ako, hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Huwag kayong maghanap ng sakit. Wala pong masama. Kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos, hindi tatagal dyan. Balang araw, bababa yan ang kaso ninyo. Sarili ninyong sakit ng ulo. It's up to you. It's up to you. Bahala kayo. Makinig kayo, okay. Pag hindi, okay rin. Mismo si former President Duterte, nag-warning na sa inyo. Okay? Nasa inyo yan kung susunod kayo o hindi. Basta kung i-follow natin kung ano yung nakasaad sa saligang batas, yung mga rally na yan, dapat pinapayagan yan. Basta hindi lang manggulo. Basta sa tamang oras, sa tamang venue, basta hindi kayo nakaabala ng iba, pwede yan Di ba? Continue. Pero consequence ng ginagawa ninyo, mabigat yan. Consequence ng ginagawa nyo, mabigat yan. Yan ang sabi ni former President Duterte.
Ngayon, kung talagang i-push through ito na kasuhan itong sino ang nasa likod nito, sabi ni Duterte, baka ito yung mga dahilan na itong Presidente Bongbong Marcos matanggal dyan sa Malacanang. Oh, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, wala kang karapatan para pagsabihan mo ang mga authorities para harangin itong rally na ito. Wala kang karapatan dahil legal yan. Nasa batas yan, legal yan. At wala namang nilabag na walang nilabag na batas ang magrarally na maisog diyan sa maisog, diyan sa kasi nga imagine that one, itong venue nila private property ito. Oh. Pero yung hindi nila pinayagan yung permit siguro. Tapos ito pang mga truck na nakaharang na sana doon yung venue wala na. Pambabastos Di ba? Oh, so ito yung sabi ni Atty. Harry Roque. Idedemanda namin kayo. Oh, mismo si Atty. Harry Roque. Oh, nagtago na kayo. Dahil nakasaad dito sa batas. Yan ang hindi nyo alam. Yan ang buong akala ninyo. Walang alam sa batas itong si Duterte. At itong mga maisog rally. Maisip ito Kayo dyan, harang lang kayo ng harang without even thinking about the consequences kung ano yung mangyari dyan. Kung haharangin ninyo. Oh, ayan tuloy. Oh. Nasa delikado na kayo. Oh? Sa mga nasa likod ng pagkansela sa Maisog Peace Rally sa Bulacan, idedemanda namin kayo. Yan. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinabi ni Atty. Harry Roque tungkol dito. Okay? Kung ano yung consequence dito kay Presidente Bongbong Marcos at kung sino man ang humarang. I hope na hindi si PBBM ang nagharang dito sa dahil si Duterte sabi niya kasi kung si PBBM yung nagharang dito sa rally na ito baka yun ang rason na matanggal si PBBM dyan sa Malacanang. Ito, pakinggan natin si Harry Roque tungkol dito. Play! Wala pong masama para magtipon-tipon, para ilabas itong mga hinain ng taong bayan dahil yan naman po ay katotohanan. So, ang pangako po natin, lahat po nung mga nagkaroon ng papel sa pagkakansela ng Maisog, ididemanda po namin kayo. Dahil ang pagtitipon-tipon na mapayapa para nga iparating ang hinaing sa gobyerno, yan po'y karapatan na inyong linabag. At kapag inyo'y linabag yan po'y isang krimen. Yan po ay isang krimen yan. Imagine that one. coercion. At hindi lang po yan sa mga pulis na hindi man lang taga-Bustos na naroroon na nangharang ng mga tao, mananagot po kayo, we will see you in the ombudsman. Hindi po pwede na lalabagin ang karapatang pantao at kayo po ay hindi mapaparusahan. Sisiguraduhin po namin na itong napaka-importanting kalayaan na kung wala pong kalayaan ng malayang pananalita ay walang demokrasya, ay mapoprotektahan ng sa ganun. Hindi na po maulit itong Bustos. Nako, mainit po ang panahon at mainit ang ating politika. Kahapon po sinupil ang kalayaan ng malayang pananalita at yung kalayaan na magtipon ng mapayapa para ilabas ang hinaing labang sa gobyerno nang sinupil po ang Maisog Rally dyan sa Bustos, Bulacan. Alam niyo po, by way of backgrounder, nauna na po, naggagawin dapat yan sa isang mas malaking syudad pa sa Bulacan. Pero ang nangyari po ay hindi naman po binigyan ng rally permit. Alam niyo po, mukhang mali ang pagkakaintindi ng ating mga LGUs. Ang LGUs po, walang kapangyarihan na magbigay ng permit para mag-rally dahil ang aming rally permit po ay nandoon na sa saligang batas. Ang LGU po, ang kanilang katungkulan lamang ay yung ayusin ang lugar at saka oras at saka yung manner na pagtitipon, pero nagbibigay po ng kalayaan para magtipon-tipon para sa mapayapang bubuhos ng saloobin ay ang saligang batas.
Ito po ay desisyon pa ng Korte Suprema, 1948 pa po, 19 kopong-kopong, Primicias versus Frugoso. Hindi po katungkulan ng LGU na magbigay ng permiso para mag-rally. Meron na pong ganyang karapatan ng taong bayan dahil nga po sa ating Bill of Rights, the right of the people to peaceful assembly for redress of grievances. Nakabahagi rin ng freedom of expression. At alam nyo ba ho, abay tayo pa naghain ng isa sa pinakabagong kaso dyan noong mga panahon na pinagbabawal ng gobyerno ang pagrarally. Wala pong masama para magtipon-tipon, para ilabas itong mga hinain ng taong bayan dahil yan naman po ay katotohanan. So, ang pangako po natin, tinupil po, mainit po ang panahon at mainit ang ating politika. Kahapon po sinupil ang kalayaan ng malayang pananalita at yung kalayaan na magtipon ng mapayapa para ilabas ang hinaing labang sa gobyerno. Nang sinupil po ang maisog rally dyan sa Bustos, Bulacan. Alam niyo po, by way of backgrounder, nauna na po, naggagawin dapat yan sa isang mas malaking syudad pa sa Bulacan. Pero ang nangyari po ay hindi naman po binigyan ng rally permit. Alam niyo po, mukhang mali ang pagkakaintindi ng ating mga LGUs. Ang LGUs po, walang kapangyarihan na magbigay ng permit para mag-rally dahil ang aming rally permit po ay nandoon na sa saligang batas. Ang LGU po, ang kanilang katungkulan lamang ay yung ayusin ang lugar at saka oras at saka yung manner na pagtitipon, pero nagbibigay po ng kalayaan para magtipon-tipon para sa mapayapang bubuhos ng saloobin ay ang saligang batas. Ito po ay desisyon pa ng Korte Suprema, 1948 pa po, 19 kopong-kopong, Primicias versus Frugoso. Talagang nakasaad yan sa batas. Yan ang hindi ko maiintindihan dito sa local government natin. Tanong ko lang, kayo ba ay takot sa national government? Bakit itong mga mayors na ito hindi pinapayagan ang mga rally ni Duterte? Bakit ba? Itong mga kampo ni Duterte, itong mga maisog rally, ginawa nilang ang lahat para dumaan sa tamang proseso, pero kayo yung problema Hindi po katungkulan ng LGU na magbigay ng permiso para mag-rally. Meron na pong ganyang karapatan ng taong bayan dahil nga po sa ating Bill of Rights, the right of the people to peaceful assembly for redress of grievances. Nakabahagi rin ng freedom of expression. Correct. At alam nyo ba ho, abay tayo pa naghain ng isa sa pinakabagong kaso dyan noong mga panahon na pinagbabawal ng gobyerno ang pagrarally sa Menjola. Ang ginawa ko po doon, dinala ko lahat ng aking 3 klase sa UP Law noon, pinagbihis ko ng napakaganda dahil ang tanging pamamaraan lang po para hindi makapag-rally ay kung merong clear and present danger. So sabi ko po, magbihis kayo na para kayo pupunta sa party nang hindi tayo mapagbintangan na tayo teroristang CPP-NPA. At doon kami po ay nag-rally bagamat ang sabi nila no rally zone daw ang Menjola. Tinangka po nilang kasuhan ang mga organizers nung pagtitipon na yon kasama ng Integrated Bar of the Philippines at nung kinasuhan po. Actually, ngayon lang ito nagkagulo na nagrarally. Di ba? Dati, walang nagrarally na hinarangan sa panahon ni Duterte. Merong mga nagrarally noon, hinahayaan lang Bakit ngayon na si Duterte na yung magrarally dyan sa maisog na event, bakit nyo hinaharangan? Ang tanong tuloy ngayon ng taong bayan, kayo ba ay takot kay Duterte? Mismo sinabi na ng mga attorney, mismo si Duterte, ano yan? Abogado yan. Si Attorney Harry Roque, sabi nila labag yan sa batas na ang isang government official haharangin nyo ang magrarally. Sa panahon nga ni former President Ferdinand Marcos Sr., hindi nga hinaharangan yung mga yellow yung mga yellow. Sawang-sawa na tayo sa mga pagmumukha niyan na rally ng rally. Wala, hindi hinaharangan. Nag-people power na sila noong
yung nasyutay na si Ninoy. Doon na nag-start. Pero hindi naman yan inaharangan eh. Di ba? So, tama ba ang mga eksperto, mga ilan sa mga government official dati na ang gobyerno raw ito, nagtatanong lang tayo dito ito ba ang tinatawag ninyong silent martial law? Kasi alam nila na kapag mag-declare ng martial law si PBBM, i-compare yan sa tatay niya. Ito talagang mga Marcos, mga martial law. Pero ngayon, para raw silent martial law raw ang ginagawa. Wala na ba tayong karapatan para ibigay natin yung ating kritisismo sa gobyerno? Importante kasi yan para ma-improve ang ating gobyerno. Now, kayong mga taga-gobyerno, how can you improve on serving the Filipino people kung mismo na magrarally, ayaw niyong makinig sa taong bayan? Diba? Itong gobyernong ito, sa gobyerno, sa administrasyon ni PBBM, mahilig kayong baliwalain ang taong bayan. Bakit ayaw niyong makinig sa taong bayan? Itong rally na ito na ginagawa ni former President Duterte, ito ay boses ng masa, boses ito ng taong bayan. Bakit ninyo hinaharangan yan? Ayaw nyo lang talagang makinig sa taong bayan. Pinoto kayo ng taong bayan. Baka nakalimutan mo yan, PBBM. Baka nakalimutan nyo itong mga mayors na ito. Na kasi sabi ni Duterte, baka ito yung dahilan na matanggal si PBBM dyan sa Malacanang. Labag yan sa batas natin. Haharangin nyo. Pinahirapan nyo yung magrarally. Diba? Wala namang masama dyan kapag hindi lang manggulo ang magrarally, you can express whatever you want. That's freedom of expression and that's part of democracy. Why do you have to stop that one? Illegal yan. Masama yan. Pwede kayong kasuhan yan sa pagharang nitong mga pobre nating mga kababayan. Si Duterte nga nakiisa na nga dito sa taong bayan Diba? Para malaman ng gobyernong ito na meron kayong pagkukulang. Alam nyo ba kung anong pagkukulang nyo? Itong gobyernong ito? Hindi kayo marunong makinig sa taong bayan. To the point na pati yung mainstream media, kinain na ninyo lahat. Yung mainstream media, wala. Deadma sa mga, deadma sila ngayon sa mga pangyayari. At hindi ko yan maiintindihan. Bakit deadma sila ngayon dito? Kaya hindi maintindihan natin Kaya, hindi kayo titigilan nitong si Attorney Harry Roque. Ididemanda kayo at malalaman ito ng taong bayan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Pero, ayon kay Duterte, alam niya kung sino. Nagbanggit pa ng pangalan na yung si PBBM, baka yan ang reason na matanggal siya dyan sa Malacanang. Mabigat yun. Okay? Sabi ng iba, dadalhin na kayo ng ICC. Walang problema. ICC, ipasok nyo pa. Hindi kami takot dyan sa ICC Kami po ay nagpunta sa Korte Suprema. Basta, ang mga Duterte, ang mga DDS, nag-follow laman kung ano yung nakasaad sa batas. Walang problema. Basta yung batas na ginawa natin, susundin natin yan lahat. Okay? Kung ikaw, Presidente Bongbong Marcos, presidente ka ng 6 years only, sundin mo yun, 6 years lang. Huwag niyong baguhin, Martin Romualdez, yung charter, yung konstitusyon natin. Just follow the batas. Kung gusto niyong baguhin, it will not be applicable now. It will be applicable to the next president. Okay? So, ang kakapal ng mukha nyo, sobrang kapal ng mukha nyo. Ganito ba ang type of government na ating, ito ba yung iboboto natin sa susunod?
Nabudol talaga tayo. Ha? Sa sobrang budol natin, meron tayong presidente na hindi marunong makinig sa taong bayan. Ha? Buti kung concert ng Coldplay, nandun siya. Mga concert, nandun siya. Pero yung taong bayan na, magsisigaw na yung taong bayan na ito yung kulang, ito yung hindi namin gusto, dapat baguhin ito, dapat makinig kayo. Di ba? Dahil itong taong bayan na to, ito yung mga taong bumoto sa inyo, Mr. President. Ito yung mga dahilan na ikaw ngayon ay nakaupo dyan sa kinaupuan mo. So bigyan mo naman ng respeto itong mga taong ito. Si Duterte nga, dati, former President Duterte, what he did, yung mga nagrarally na mga kampon ni na Renato Reyes dati, hindi yun bumoto kay Duterte ha, pero still si Duterte, anong ginawa niya? Linagyan niya ng canopy para hindi mainitan, para hindi mabilad sa araw yung mga nagrarally at binigyan pa ng tubig at pagkain yung mga nagrarally doon sa panahon ni Duterte. Ganyan niya ka love ang taong bayan. Kahit nga yung mga taong bayan na hindi bumoto sa kanya, binigyan niya ng pagkain. Pero ngayon, PBBM, anong ginagawa nyo? Dapat ikaw, PBBM, ikaw yung mangunguna na i-convince mo yung local government natin na payagan yung magrarally. Ha? Kumuha naman nila sila ng permit ng tamang proseso hindi nyo binibigyan. Kakahiya po kayo At naging resulta ay isang ruling ng Korte Suprema na inulit ang ruling sa Primicius versus Fungoso na walang kapangyarihan ang LGU na payagan o hindi ang pagrarally dahil ang aming rally permit ay galing sa saligang batas at ang sabi nga ng Korte Suprema, mula ngayon, kapag hindi nagbigay ng rally permit ang LGU, deemed approved after 7 days. At ang tanging dahilan lang kung bakit dapat siya hindi mapagbigyan ay kung merong clear and present danger. Nasaan po ang clear and present danger? Sa Bustos, Bulacan.